Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magsitayo po tayo at ating dasalin ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Ating papasinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jesse ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagdiligtas. Ito ay mga kwento hango sa Biblia kung paanong sila ay ginabayan ng Diyos sa harap ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay ang pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ng kanyang anak upang lahat ay mailigtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang ikawalong araw, si Haring David. Pakinggan natin ang pinakaganap na pagsasalaysay ng walang hanggang tipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng angkan ni David na kanyang lingkod. Mula sa kanyang lahi, ipanganganak ang Mesiyas. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Ang tahanan ko'y yari sa Sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaba ng Diyos." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ng Panginoon kay Natan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod, at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anumang sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Sedar na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambalas sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila. Tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalilis sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian.
Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama, at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya, tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nananalangin. Sinabi niya, "Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ng inyong pangalan ng lahat ng bansa, at sasabihin nila, ang Panginoon, ang makapangyarihan, ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, magkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito, sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy pagpapalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong tipan kay David ay pagpapatibay ng iyong pangako sa sangkatauhan at kay Abraham. Hudyat ito, napapalapit na ang pagdating ng Mesiyas na pinili mong isilang sa angkan ni David na iyong lingkod. Ginawa mong dakila ang iyong lingkod na si David, hindi sa pamamagitan ng kayamanan, ng kapangyarihan, o ng pagkawagi sa kanyang mga kaaway. Bagkus, siya ay naging dakila sapagkat pinili mo ang lahi niya na magbigay katuparan sa iyong mga salita. Naging walang hanggan ang kanyang paghahari sapagkat si Kristong maghahari ay maghaharing walang hanggan. Ang tatak ng paghahari ni David, ang tanda ng katapatan mo, Panginoon, na iyong ipinagkakaloob sa mga taong bukas sa pagtupad ng iyong kalooban. Nawa kami rin na naghihintay sa pagdating ng Kapaskuhan ay makinabang sa iyong biyaya at kabutihan. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus,
halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito'y inaalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Ganon din, ating ipagdasal ang ating Santo Papa na si Papa Francisco sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, bigyan mo ng kagalakan kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat dahil sa aming pagsuway na pinagsisisihan at ihinihingi namin ng kapatawaran. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiirarin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga, at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Magiging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap. At ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad
habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat, dumalangin, harinawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pagpapala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Karunungan ng may kapal, tanayong pangasiwaan, halina't kami turuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, at si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abiyas, at si Abiyas ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat, at si Hosafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zerobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abuid, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Elwid. Si Elwid ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Minsan, may isang bata ang nagtanong sa kanyang ina kung paano nagsimula ang mga tao sa mundo. Sumagot yung ina. Sabi niya, "Anak, nilikha ng Diyos si Eva at Adan. At sila ay nagkaanak. At doon nagsimula ang pagdami ng lahi ng tao. Doon nagsimula ang kasaysayan ng tao." Makalipas ang ilang araw, yung tatay naman ang tinanong ng bata. Parehas ang tanong. Sabi niya, "Tay, paano nagsimula ang mga tao sa mundo?" Sumagot naman yung ama. Sabi niya, "Anak, nagsimula ang mga tao sa mundo dahil sa unggoy. Nagsimula ito sa unggoy. At mula doon, nag-develop ang lahi ng mga tao." Nangangamot yung ulo ng bata at nalilito. Sabi niya, bakit magkaiba ng sagot si nanay at si tatay? Kaya bumalik siya sa kanyang ina at tinanong niya, "Nay, bakit magkaiba kayo ng sagot ni tatay? Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung ano ang totoo." Sabi ng nanay, "Simple lang naman, anak. Yung sinabi ko sa iyo, yun ay lahi ko. Yung sinabi ng tatay mo, yun ay lahi niya. Kayo, kanino kayong lahi? Sa tatay o sa nanay? Kung makakapamili ka lang naman, ano po? Kung makakapamili ka lang talaga ng iyong lahi, ano kaya ang pipiliin ng tao? Marami sa atin, pag mayroong sikat, magagaling, prominente at matalino na kalahi, ipinagmamalaki na sila ay kapamilya o kaya kamag-anak. Kahit nga malayo na, talagang iniuugnay pa rin ang sarili sa kanila. Pero kapag nasangkot sa anomalya o mayroong illegal na ginagawa ang isang tao, halos itakwil natin ito. Mga kapatid, hindi ganito ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo tungkol sa lahi ng tao. Narinig natin ang mahabang listahan ng mga pangalan ng tao na kung saan ipinapakilala sa atin ang lahi ni Jesus. Mayroong 3 henerasyon na mayroong tiglalabing-apat na salin lahi ang mayroon si Jesus. 3 generations na mayroong 14 na salin lahi ang nagpapalit-palit bago isinilang si Jesus. At mayroon tayong mga narinig na mga prominenteng pangalan. May natatandaan po ba kayo? Narinig natin yung pangalan ng mga hari katulad ni Abraham at ni Haring David. Wow! Lahi pala si Jesus ng maharlika at mga hari. Pero mayroon din tayong narinig na mga pangalan katulad ng pangalang Tamar. Sino si Tamar? Si Tamar ay isang babaeng nakiapid at nahuling nakikisiping sa kapatid ng kanyang asawa. Narinig din natin ang pangalang Rahab. Sino si Rahab? Si Rahab ay isang harlot. Ano yung harlot? Maharlot, no? Ibig sabihin, prostitute sa Jericho. Tinuturing siyang
harlot of Jericho, isang prostitute. At meron din tayong narinig na pangalang Bathsheba. Sino si Bathsheba? Si Bathsheba ay asawa ni Uriah, na inasawa ni Haring David. Sa ganitong paglalarawan, makikita natin na sadyang hindi mo mapipili ang iyong pamilya at lahi. Pero anuman ang iyong lahi na pinagmulan, hindi ito ang magpapakilala sa iyong kasinuhan. Mailan sa atin, ikinahihiya ang magulang, kapatid, anak, kamag-anak, o kahit na sinong kadugo, kapag hindi nagiging maganda ang buhay, at lalo na kung masama ang kinahinatnan sa buhay. Yung iba, itinatakwil pa dahil ayaw mabahiran. Pero kapag sikat, kahit gatuldok lang ang koneksyon, ipipilit iugnay ang sarili. Akala mo naman nababago niya ang kanyang sarili. Akala mo naman nagiging sikat din. Isa lang ang mensahe ng ating ebanghelyo. Hindi man perpekto ang pamilya mo, hindi sila ang kasinuhan mo. Dahil ikaw lang ang makabubuo ng sarili mong pagkatao. Parte sila. Parte ang magulang mo. Parte ang mga kapatid mo. Parte ang kamag-anak mo. Pero hindi sila ang kabuuan mo. Kaya kahit pangit o masama ang iyong lahi, pwede mo itong baguhin sa iyong sarili. Pwede mong baguhin sa iyong sarili. Hindi ibig sabihin, babaero ang tatay mo, magiging ganun ka. Hindi ibig sabihin, pinabayaan ka ng nanay mo, ganun ka. Hindi ibig sabihin, hindi nakatapos ang mga kapatid mo o tambay, pwede ka na rin maging ganun. Si Jesus, hindi perpekto ang lahi, pero namuhay ng mabuti. Dahil hindi totoong namamana ang buhay. Dahil ang regalo ng Diyos sa atin ay ang sarili nating buhay. Kaya pwede mo itong patakbuhin ayon sa iyong kagustuhan. Dahil ikaw ay mayroong kalayaan. Kaya kung gusto mong umunlad, pwede. Kung gusto mong sumikat, gawin mo. Kung gusto mong maging mayaman, kaya mo. Pero kung gusto mong maging malungkot, kung gusto mong malugmok, kung gusto mong maghirap, o kung gusto mong masira, pwede din. Dahil ikaw ang bubuo sa iyong sarili. Ang regalo ng Diyos sa atin ay ang magkaroon ng kalayaang buuin ang ating mga sarili. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang mga taong marurupok at mahihina, idinudulog natin ang ating mga kahilingan sa ating Amang nasa langit. Ating sambitin sa bawat panalangin, banal na karunungan, akayin mo kami. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang ating kaparian naway sundin ang kalooban ng Diyos at itaguyod ang ikabubuti ng mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway makilala natin ang kabutihang nasa bawat isa sa atin, maging mapagmahal sa lahat ng nakasasalamuha natin. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga naligaw ng landas at nakadarama ng pangungulila, pagkabagabag at pagtatakwil, naway makatagpo ng pag-asa
sa habag at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mabuhayan ng loob at palakasin ng pagkabatid na sila ay mahal ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ating ipagdasal ang ating Santo Papa Francisco. Manalangin tayo. Banal na karunungan, akayin mo kami. Ama naming nasa langit, palakasin nawa kaming lagi ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Huwag mong pabayaang guluhin ng mga alalahanin sa mundo ang aming mga pag-iisip. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus aming mananakop, dusa ng iyong bayan, masdat abot-abot sa pag-ibig, salat katarungay kapos, ang ikang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus aming mananakop, awa mo't biyaya sa mi ipaabot, pag-ibig kang tunay, katarungang lubos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus aming mananakop, kaming iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus aming mananakop, kaming iyong bayan, bigyang lakas loob, hinihintay namin pagdating mong puspos, tangi kang pag-asa, O Jesus. Panginoon, masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay, naghihirap, tigib ng sindak at alipin ng kasalanan. Panginoon, dinggin mo ang karaingan ng iyong bayan. Umaasa sa iyong pagdating at sa dulot mong kaligtasan. O kay tagal naghintay ng iyong bayan sa iyong pagdatal, o kay tagal inasam kaganapan ng iyong kaharian. Panginoon, lingapin mo bayang sa'yo'y
pag-asa. Iligtas mo kami't marapating sa kahari ay isama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, lahat ng mga nasalanta at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.